Huwag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo. Magandang hapon, Hapon, Pilipinas, partner. Good afternoon. Partner Ricky. Andiyan ka? Partner Ricky. Asan si Partner Ricky? Saan ka man? Okay, good afternoon. Ayan, magandang Ayan. hapon po mga kababayan. Welcome sa inyong paboritong show tuwing Sabado. Ang Kaya Mo Yan, kasama po natin si Ever the Generous Partner Emmer. Ako po si Cody Quirino at habang hindi Hello, hello. Partner Ricky. Hi, Partner Ricky. Oy, weekend namin ngayon, ha? Kami ang bida ngayon. Yo. Walang lalaba ngayon, ha? Oy, nanalo ka ng golf award. Ano yan? Wala Masyado ba? namang Hindi. matagumpay. Chamba. Tatay na ito. It's Tatay's Merong Day. chamba. Merong chamba. Yeah. Meron lang chamba, di ba? Walang tsamba daw sa golf. Afternoon. Okay. Partner. Dahil nga bukas Father's Day, Yes. ang ating programa ngayon ay tungkol sa amin. Sa amin ni Emel. Kami naman. Huh? Mga tatay naman. Mga boys naman. Kami naman. Mm-mm. Di ba? Tama. How does it feel to be a tatay of isang dosenang anak? Yes, yes. Yeah, napakaganda lang Pero hapon. anyway, pag-uusapan natin mamaya yan. Pero importante ngayon, siyempre, today, mainit na naman ang panahon, ha? Uminit na naman ang panahon. Parang summer ulit. Oh, pero sabi nga nila, ganyan talaga pag rainy season, di ba, partner? Bumalik uli. Pabalik-balik ang init, di ba? At kailangan ni Putin na turuan si BBM, gamitin yung earpiece, di ba? Mm-mm. Ganun talaga. Para makita natin si Putin. Inimbita ni BBM si Putin. O di Narinig pumunta niyo na ba tayo sa Russia. Kaya mo Pero yan. naalala ko, alam mo, noong 2017, host ang Pilipinas sa ASEAN. At the culminating activity kasi niyan, dadating yung mga ASEAN partners. Mhm. In fairness, ang nagpunta dito noong 2017 si Trump. Mm. Si Trump, nakarating dito si Trump. Oo. Diyan nakatira, Ay, hindi pa sinasara, Nandiyan pa. hindi pa Oh, sinasara yung Sofitel noon. Diyan nakatira si Trump. yes. Correct. So, makikita natin na si Putin hindi nakarating noon. Ang pinadala si Medvedev. Yon. Yun. So, tingnan natin ngayon, kasi 2026 na ngayon, tingnan natin, baka this year dumating naman si Medvedev. Si Putin. Kasi inimbita siya ni BBM, di ba? And that will be in November ulit. November. Ayun, partner. Sana si Oo. Putin pwedeng bumisita sa Tubabaw Island kung saan 5,800 Russians ang humingi ng asylum dito sa Pilipinas. Panahon ni President Quirino. Ganun ba? Pasok ni President ni Lolo ang mga white Russians. Andito Oh. sila mahigit kumulang ng 1 taon. Wow! Ang ibang Talaga? bansa sa buong mundo ang gustong magbigay ng asylum sa mga white Russians. Ang Pilipinas Wow. lang. Mm-mm. Galing, Kaya galing. very memorable ang connection natin sa Russia. At saka for a while, madaming turista dyan sa Dakak, Mm-hmm. sa Zamboanga del Norte. Marami dyan long stay tourist na mga Russians. Sa totoo lang, isang major source of tourism yan, Russia. Kasi malamig dun eh. Lumalamig dun, partner eh. Diba? Sobra. Malamig dun eh. Kaya gusto nila dito sa medyo mainit. Diba? Mm. Kaya nung inaugurate namin yung Dakak Golf Course noong 2017,
Nakakapili nila, ha? Ganda-ganda. Kasi maganda talaga yung resort. Pero unfortunately, nakahanap na ng ibang puntahan yung mga Russians. Parang sa Thailand na ata o sa ibang bansa or Vietnam. Alam mo, partner, yung mga Russians na pumunta dito, nagkaroon sila ng intermarriage sa mga Filipinas. Mga Filipino. Oh, okay. Okay. Oo, kaya nag-time mixture ng Russian blood sa parteng ng ating Pilipinas doon sa Tubabaw Island. Oh, okay. Mhm. Interesting. Well, Very interesting. ayun na, nakarating ko si President BBM. At tingnan natin, inimbita niya si Putin. Tingnan natin kung makakarating niya. So, maliban siyempre, meron ka atang gusto ihabol na balita, partner? Ayun, Nanalo? Emmer. Hindi, si Cory. Meron ka Okay. atang gusto ihabol na Ay, beauty pageant winner? ay, oo. Congratulations sa ating Eunice Desa, galing Oh, sa ayun. Pablo, Laguna. Siya po ay nagwagi sa Top Model of the World. Ayan. Wow. Second runner-up. Ayan. Okay. Ang nanalo ng title ay Colombia, tapos Puerto Rico, tapos Philippines. So, ang daming nagtatanong, bakit palagi itong big three palagi ang nagpe-play sa mga pageants? Colombia, Puerto Rico, Philippines. That means, mga kababayan, the Philippines has arrived. Diba? Kakaiba talaga ang kagandahan ng Pilipinas. Congratulations. Congratulations, Miss Tessa. Siyempre, inaabangan din natin ang semi-final match ni Alex Iala. Ha? Ay, oo. Sunod-sunod ang pinanalo ni Alex Iala. Yeah. Ang gagaling. Ang gagaling nun, ha? Ay, winning Yung streak si siya ngayon. Rabinica at saka si Svitlova. Ang gagaling nung dalawang yun. Pero nalampasan World ni number Alex 2. Iala. Di ba Kaya- world number 2 ang tinalo niya? Kaya on grass, on grass nanalo yun. So, siyempre mga kababayan, either naglalaro yan sa clay court o sa grass court. Mm. Pero itong dalawang panalo ni Alex Iala sa mga top tennis players on grass court. Mas mahirap doon, partner, sa damo, no? Well, hindi. Actually, mas mahina ang talbog ng bola kaysa sa clay court. Mhm. Yun. Kaya napansin mo ang clay court, iba yung bilis Iba yung bilis ng clay Yun. court. Ayun. Kaya let's all pray na umabante si Alex Iala dyan sa Berlin Tuloy-tuloy, Open. sa pinaka-premyo. At dahil siya umabot sa semifinals, nandyan na siya maglalaro siya sa Wimbledon. Sa Ay, United Kingdom. laking karangalan para Talaga? sa Pilipinas. Wow. Pagdasal Oo, malaki natin yan. si Alex Ayala, Yes. mga Mabuhay, Alex! At saka nagkakaroon tayo ng magagandang balita ganyan, imbis na masamang balita. kailangan ng Pilipinas ng magandang Huwag na natin pag-usapan yung sa isang eskwela, Emer. Ay, oo. Malaking Matagal problema. Malaking problema ng mga coaching staff. Oo nga At any rate, Emer, balita mo na sa atin yung DART. Go Yes! ahead. Ang PARC naglaan ng pondo para sa mga tulay, scholarship at halal industry project para sa mga magsasaka. Ayan, sa Quezon City, sa DAR office, inaprubahan ng Presidential Agrarian Reform Council, TARC, na pinamumuluan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang paglalaan ng pondo para sa malawakang programa ng Department of Agrarian Reform para sa Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs. Kabilang sa mga inaprobahang programa ang pagpapatuloy ng pondong nagkakalaga ng 3.9 billion para sa pang-agraryong tulay para sa bagong bayan mga magsasaka o Bridges Project. Ang koneksyon at politics ng para sa mga ARB at ang mga inendorso rin tupad ng halal food o HAFID
Project, isang 3 taong programa na naglalayong palawakin ng oportunidad sa kabuhayan at trabaho para sa mga at bilang sa proyekto, inirekomenda ng Council ang pagpapalabas ng 16 million mula sa Agrarian Reform Fund. Ang mga desisyong ay pinagtibay ang pagpupunta na pinalipa Vice Chairperson Secretary Ayun. Australia III sa our office sa Quezon City. Sa ilang Ayan, medyo pumupugak-pugak ang signal ni partner Maliki, Emel. meron kang DAR, di ba, nasa iyo? Oo, ang sinasabi nga dito ng Department of Agrarian Reform na ang desisyon sa pagtibay ng ika-41 na pagpulong ng PARC na pinangungunahan ng PARC Vice Chairman, DAR Secretary at DAR Secretary Conrado Estrella III sa DAR Central Office sa Quezon City. Ayon kay Secretary Estrella, sumasailalim mga desisyon ito sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na palakasin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pamumuhunan sa infrastruktura, edukasyon at mga napanatiling programang pangkabuhayan. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy nating pinapalawak ang saklaw ng agrarian reform upang matiyak na ang ating mga benepisyaryo ay hindi lamang nagmamay-ari ng lupa, kundi meron ding sapat na suporta upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan. At ang mga programang ito ay mahalagang puhunan para sa kinabukasan ng ating magsasaka ng sektor ng agrikultura ayon kay Secretary Estrella. Dinaluhan ng pagpupulong ng mga kinatawan mula sa DAR, Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources, Department of Finance, Department of Trade and Industry, Department of Public Works and Highways, Department of Labor, Department of Interior and Local Government, Department of NEDA or DepDeb, Office of the President, Land Registration Authority, National Irrigation Administration, Land Bank of the Philippines at mga sektor ng agrarian reform beneficiaries na may-ari ng lupa. Ang PARC ang pinakamataas na policy-making body ng pamahalaan pagdating sa pagpapatupad ng agrarian reform at pinamumunuan no other than Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Congratulations ulit sa Secretary of Department of Agrarian Reform, Senator Conrado Estrella III. Sec Conrad, thank you for the support. Yes, at sa oras sa report ko habang magbe-break kami at pagbalik namin ang pinakaabangan nyong happy, healthy at iba pa. Mga Sabay mga kaibigan, we'll be right back.